Sabi ko, Pwede ka mag-ganyan. hindi ko sabi nila, ito yung sinabi nila. Yun ba? Sino na mag-interact? Ayun po, yung sinasabi ko, brother Francis, na gusto ko kumuha ng mga supporting words para mas maintindihan ko. So, thank you sa mga na-share. Alam ko na ba, ang gagaling nyo guys. Sorry kung grade yung tanong ko. So, yun. So, yung isi-share naman namin ni Ate Mika is regarding favorite nyo guys. Wait. There's more. Pasagot mo na ako sa tanong mo. Yes. Ito yung sagot lang sa tanong ni sister, Baliwanagan ka sa sagot nila. Hindi po, alam ko na po yung sinabi nila. Yung pinaka-question ko po yung regarding sa kasalanan. Makinig. Tinanong ba kayo ni Sister Brilon na bakit pinipulutan ng Diyos ang kasalanan? Pinaliwanag kayo? Hindi kayo nagpaliwanag. Hindi nyo natapin? So parang hindi nyo siya nasagot. Ay naitulutan ng Diyos ang kasalanan kasi training natin yun. Yes po. Ang tanong ko po kanino galing yung kasalanan. Tinutulutan niya si Lucifer. Yun po. Kasi, pagkakala. opo, parang yun yung pinapoint out ko na parang, kasi parang dumating si Lucifer. So parang sa kanya galing yung kasalanan. Ginamit niya si Lucifer. Yes po. Nung nagkasala si Lucifer, hindi niya pinigilan para masubukan ni Diyos. So yun po yun yung sagot. Okay. Let's go na sa regular broadcast. Ayun po. Thank you, Brother Francis. So, ayun, yung pinaka-action namin ngayon, guys. Ayun. So, okay, number 1, Jennifer. Ang ganda mo, so dapat nakikita kita. So, yun. So, para maganahan yung mga nagsasalita dito, dapat walang nagsasalita. Ate, kung mag-ano. Gusto ko sabihin. Pareho lang kayo. At yun, so yung nagiging topic natin is, favorite ko ng mga kabataan, LCM. LCM, guys. Ikaw, Paborito niyan. paborito mo daw magaya. According to Francis. Paborito mga paborito. Again, kailangan natin mag-settle sa lahat, Brother Jerome, pag nakakuha na. Talaga bibi. Okay, Dave. Sa panahon kasi natin ngayon, bilang mapupuntok mga kabataan, yung mga interest nila, lagi nag-trigger when it comes to love. Na minsan, nakoconfuse tayo, what is the meaning of love? So parang akala mo, nakatabi mo lang, ay nakuryente ako, this is love. Tapos, may tumaang maganda. Tapos, hindi mo na maalis yung mata mo, this is love. This is love talaga. Tapos, may kumakanta sa ka, ang ganda-ganda na poses niya, dalang-dala ka, oh my God, this is love. Tapos, ang galing-galing nag-isip pa ka. Nai-inspire ka magsimba, paano yung katabi mo ang ganda. Natabi ko si Kaya. This is love. So, nag-isip pa na ako because this is love. Sabi di ba, ang lalaki naman, okay. May nakatabi lang silang maganda. This is love. I think I finally find my soulmate. This is love talaga. So, minsan, yung nakikita mong love na yun, moral lagi matlakas. Natansin nyo guys, pag may kakagusto kayo sa isang tao, lalaki man o babae, unang tumitingin tayo panlaban. Lagi kang na-attract. Laging napuputog, yung mata. Kung patok ba siya, sa kayo nga, kung anong ibig sabihin sa'yo ng kagandahan. Kapag nagandahan ka, pag nagwapuhan ka, feeling mo love na. Diba na? Ikaw pa may naging pasyon. Nagtry mo na ba malipan? Hindi pa naman. Very good. Nagtry mo na ba maligawan? Nagtry mo na? Pag ilang beses.
Kapag pinapayagan mo ang isang lalaki na lumigaw sa'yo, ano ang nasa isip mo? Nasa isip ko, ano? Ano? Nasa isip ko po, flow. Dahil sa akin, ang iniisip ko, ano, hindi ko alam. Kung pinagpaligaw. Wala na ang capture, hindi makibagay. Ano trend ngayon to, so dapat wala akong makasabay ang karuso. So, tanungin natin si brother, ay si sister Marisa. Okay, no? Bakit na si brother dito? Dapat natin, kailangan mo siyang marligaw. Ano yung nasa isip mo sa si Marisa? Parang, sa na ba? Ito na to. Ito na yung God answer prayer. Ito na Nagkatutukan yata. Alamin naman natin pa yung sabi ni brother dito. Brother, hindi ko nung sabi mo, si Marisa nakita mo, siya na. Ito na yung babae gusto ko. Hindi. Hindi rin. Kasi, nagkapaligas kami. Yung love namin is parang tala ng laman. Makasanlibutan. Kaya, ang payo namin, huwag yung bayarin. Dalahin, gawin nyo yung totoong love. Ano yung totoong love? Diba, dapat ang unang mong hanapin si Kristo, then siya yung magbibigay sa'yo ng LTO. Kasi, siya talaga, hindi ko siya niligawan. Ako yung niligawan niya. Pilit ko sa akin. Kasi, tulay ako sa kanya, doon sa kaibigan ko. Sa best friend kami. Best friend kami yan. Oy, friend! Yun. So, dala lang ng sariling kaunawaan sa pagmamahal. Hindi totoong love yun eh. Pero yung nagkaroon kami ng anak, yan yung love namin. Humabol. Yan yung totoong love. Humahabol kayo sa training. Thank you, brother Nico. Naunawaan nyo guys, so tayo sa bandang likod. So tatanungin natin ano ba yung true love. Sino siya? Ay, sorry. Sino? Yung kanina gusto ko sagutin. Kasi si Brother Lito, naligaw siya. Ang una niyang panliligaw sa akin, ang sabi niya sa akin. Kaya sa lahat ng lalaki na naligaw, kasi ang sabi ng mga lalaki, crush daw nila ako, kaya daw naligaw. Pero si Brother Lito kakaiba. Siya lang sabi niya, umakyat siya ng maniligaw, hindi maniligaw, sabi niya, gusto raw niya akong pakasalan at pakasama habang buhay. Yun ang pagkakasabi niya. Yun yung naaalala ko. Siya lang yung kakaibang lalaki na nagsabi niya gano'n. Kaya, yun ang kubangan sa kanya kahit wala siyang pera. Gusto raw niya akong pakasalan. Yun na gano'n. Ibig sabihin, hindi ka niligawan dahil gusto ka lang niya mag-girlfriend, makakasama habang buhay. Yung pag-ibig, ito na-develop. Hindi talaga love at first sight, walang gano'n eh. Na-develop yung pag-ibig habang sumasama. Hindi totoo yung love at first sight. Ang totoo yung true love, na-develop yung habang sumasama kayo, habang lumalaki yung mga anak nyo, yung love mo talaga yun.
Thank you po. Naiintindihan niyo guys, sabi ni Mrs. po na ang true love daw ay ang love, hindi siya yung tipong na-attract ka. There's no such thing as love at first sight. Ang pag-ibig daw, ang papaliwanag ni Brother Eric, there's love at first sight daw. Ang term ko, hindi love at first sight. Kasi hindi ako naniniwala ng love at first sight. Like at first sight. Ang love kasi, nadidevelop yan. Nadidiscover mo sa isang tao yung pagiging mabuti niya, pagiging maalalahanin niya, doon nadidevelop yung love. Pero walang love at first sight. Wala. Pero nasa Bible, hindi pa niya nakita yung tao na yan, minahal na niya. Hindi sa pamagitan ng physical aspect, kundi sa pamagitan ng katotohanan. Ano ba yun, si Rebecca? Isaac. Sino yung ano ni Isaac? Si Raquel. Di ba mayroong kay God na love, truth, and revelation? Si Rebecca, hindi niya nakita si Isaac. Minahal niya si Isaac kahit hindi niya nakita dahil doon sa katotohanan na kung sino si Isaac. Yes, minahal na niya yun. True. Yung mga first generation natin. So, kuha tayo ng point of view, sa point of view ng generasyon. So, kunin natin ang point of view ni Sirata. Yung Sirata. Yung mga nanakit. Kasi yung point of view nila regarding doon sa love. Kung paano mo makakatunan. Kasi sabi ni kanya Raven, gusto ko nang ligawan kasi crush kita. Pero si brother dito, sabi sa kanya, gusto ko nang ligawan kasi gusto ko nang pakasalan. Sa inyo, sa point of view ng generasyon na tinatawag natin millennials, ano ba ang tingin nyo sa bagay? Brother Rob, bilang lalaki, bakit ka na hindi ka naliligaw? Pag naliligaw ka, ano ka? Manliligaw ka ng babae, di ba? So, bakit? Di ba hindi ka manliligaw ngayon? Bakit? Bakit? Kapag naliligaw ka, out of what? Ito pa ng ligaw ako sa talaga. Gusto ko yung pangalan. Gusto pa ng ligaw ako sa pagkanya bigay. Boses ulit ng lalaki. Joseph. Okay, Jayhan. Kapag nagkakagusto ka sa isang babae, ano yun? Lahat ng lalaki. Nalian ko na. Ay, kamo na po. Blessing siya, udyot ang yan. Uy, makiko-operate kayo. Ano lang kaya? Oh, panguna ni Joseph. Yan, makagad ano. Attorney ka. Ayun, pag nanligaw ka, bakit? Ay, yung nagtulak sa'yo. Nakasal mo or what? Bugsudo ng damdam. Ay, umaga ng oras. Siyempre, yung manliligaw. Ing, ing, ing. Kung nanliligaw kayo na hindi niyo pinag-iisipan, na siya na or what? Basta nanliligaw ako kasi gusto ngayon yan. Love at first sight. Love at first sight daw.
At second sight? Third sight? Ano? Siyempre, kung maliligaw, kailangan. Pinag-iisipan mo. Hindi, wag mong isagot yung right. Sagutin mo kung ano yung para sa'yo. Paano ka naman maliligaw ka? Hindi pa naliligaw. Pag niligaw mo na siya, ay hindi ka pa ba naliligaw? Ewan ko lang. Ewan ko. Naliligaw. Ayun. Maliligaw ako, ano. Okay na yan. Kailangan din, Totoo yan Isa lang pakikilala mo sa bahay Kapag may pangalawa. Tatayan mo yan. Makarecord. Makarecord yan. So, ayun. Ano ba ang tama? May tama ka naman diba kasi sa pag-ibig? Wow, tanong niya na kabataan. So, tawagin natin si Susika para ipaliwanag niya ano ba ang right way for you to determine kung love nga ba yun. Susika. Diba, alam niyo naman na, nagpadal din ako ng So, meron akong pagkakamali na ginawa. Kaya ayun, siyempre, huwag natin tularan kung ano yung mali. Amen. Diba? Kaya kayo, napayuhan ko kayo. Ano? Kung may nagugustuhan ka magpasabi sa kayo, huwag kayong mahiya. Kasi, kunyari meron kayong natitipuhan sa isa't isa. Ipasabit nyo sa hukom niya. Diba? Huwag yung isipin yung panlaman nyo lang nakagustuhan. Isipin nyo rin yung spiritual nila na kung paano nyo sila mailalapit, di ba? Yun, sinabi diba na huwag tayo maging katulad sa iba na nahulog na nagsasariling diskarte. Kasi diba sinabi nga na kailangan merong mag-aalala sa iyo or umaagapan. So sa ginagawa ko, ayun, kanina, kasi hindi ako nagpasubmit. So, huwag natin tularan ng ganon. Diba sabi nga ni Brother Jerry, kung ano yung mali, huwag gayahin. Huwag tayo matakot naman pasubmit kasi hindi naman yun, hindi ka naman mahihirapan. Kasi ako ngayon, sa alagayan ko, yung ISPF ko, ayun, inabihan ko siya na doon magpasubmit. Sabi niya, hindi po ba submit yun? Sabi niya. Sabi ko, submit na yun, pero may kailangan gawin. Sabi niya, anong klase? Sabi ko, kailangan kasi merong session na nagaganap. Sabi niya, anong klaseng session yun? Sabi niya, yun nga, di ba, sinabihan ka may mga requirements na dapat gawin. Tapos ayun, sabi niya, hirap daw, di niya kaya. Kasi di ba, nung nakaraan, katulad nung nakaraan, sinabi ko kay Brother Nico, di ba? Niya ako, dinili niya ako kung mapunta ko ba rito yung Sunday. Pero hindi ko nakapunta, kasi binabihan ko siya nun. Ayaw niya. Ayaw niya pumunta rito. So, kasi nun? Hindi kami nagkantinan sa communication. Kasi nung Friday pa, nag-share diba si Kuya Nico ng about LCM. Siyempre parang ako lalo. Kasi umiyak ako noon, nakaraan. Ko siya, nag-punta siya, hindi siya pumunta. Sabi ko, mahal ko dapat pumunta ka dito. Kasi yun, sabi niya, ano kita gawin? Hindi niya ko bumaan. So yung sabi ni Brother Francis, di kami nagpansin, sabi pa niya, doon daw ba masusukat yun sa ganong pamamaraan. Sabi ko, napakahirap kasi ng training nyo na sinasabi ko. Oo, sabi ko, sa una mo lang naman yan kasi hindi mo pa masyadong nauunawaan. So yun, no communication kami. Tapos, eto, nung Friday,
di ba nag-share si Kuya Nico about NCM, siyempre natamaan ako doon. Tapos nasaktan pa ako lalo sa sinabi ni Brother Jerry, di ba? Narinig niyo ba yun? Ano sabi niya? Ano sabi niya? Ano sabi niya? Di ko nakinig. Di ko nakinig nun. Huwag daw tularan. Siyempre, di ba, napakasakit nun. Huwag marinig. Yun, so, pagka-uwi ko, kinausap ako niya mama. Sabi niya, ano ba yan? Ano ba? Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Kung ayaw mo ano, ganyan, wala lang mo na. Ganun, sabi ko. Napagalitan ako, dinidiktik na ako ni mama. Kanya, kung hindi mo talaga ipapasabot yan, huwag ka na mag-aral. Ito na to. Sabi niya ganun. Sabi ko, di nakaisip ako. Tapos, nag-text siya. Sabi niya, sinabi ko na sa kanya, sabi ko, tinanong niya, sabi ko, saan ka galing doon? Kung ba? Ano ka pag-usapan niya? NCM. Ay, kung ba yun sa atin? Sabi ko, malamang kung yun sa atin, sabi niya. So, sabi ko naman, tapos yun, sinabi ko na na may bala ka bang pumunta rito kasi gusto ko kausapin nila papa. Sabi niya, hindi nga, hindi siya makapaniwala kung kung totoo daw ka. Alam niya, nag-videos lang ako. Kasi kung ayaw mo pumunta, kung ayaw mo makipag-communicate sa amin, kung nila papa, alam mo na kasunod na ito. Sabi niya, ano kasunod? Gumanon ka. Sabi ko, mag-iwalay na daw. Sabi niya, parang nabigla siya. Sabi ko, ewan ko sa kanya kung totoo ba talaga yun. Pero ano daw, Hindi ba nagsabi na makikipag-iwalay ikaw? ako nagsabi na may, oo, nabigla siya. Ayaw daw niya. Oo, sabi ko, kung ayaw makipag-iwalay, hindi pumunta kang simbahan namin. Blame mo rin yung side niya. Yung side niya. Yun din, yung sa side niya kasi nahihirapan daw siya. Nagtatapa ako for these 2 days, tapos Nag-aaral. nag-aaral. Talagang ipit kasi sarili lang niya pinapaaral siya. Kaya sabi nga ni mama yun kukunin niya sa pinitsay. Yun, tapos kung totoo daw talaga siya. Kasi kung hindi nakagampanan yung pinapagawa sa kanya, mag-iwalay niya na kasi walang pagtutunguhan niya. Hindi tamang pakikipagrelasyon niya. Kaya, kung gusto niya magpatuloy, kung maging kato, gawin niya yung mga ipinapagawa. Sabi nga ni mama sa akin, kung ayaw makipag-ulat ay, mulit siya dito. Sabi ni mama. Oo. Saka, huwag ka na rin mag-aral, sabi niya. Tapos yun, tapos kanina kinausap ako ni Sister yun, pasensya na po kami sa Brother. So yun, nagpa-session po kami. So yun, yung true love, hindi siyempre, kasi yung true love, matatagpuan niya sa Diyos. Di ba ang Diyos ang magbibigay sa inyo? Kung sino yung karapat-dapat sa inyo. Tsaka ito tabi-tabi lang yung tulad natin. Tsaka ibibigay lang mo siya. Kaya, yun po. Ay, ganun. Yun, kung may crush kayo, masakit nyo. Tularan niyo ako, di ba, nasa pagkita mo. Tularan niyo ako sa pagpapasabi, kasi huwag nang tularan doon sa hindi ko tinuloy. Dito pa akong sinasabi ko. Dito sa doon dami. Hindi mo masasik kayo kasi mahirap yung gano'n, hindi nagtatago lang tayo. Kapag tinatago natin, mahuhulog lang tayo kasi nagsasarili-discarte tayo sa gano'ng bagay. Saka siyempre, kailangan, kung may matatagpuan pa kayo ang ganito, dahil nyo rito, ayun, magpasensyon tayo. Diba sinabi kayo na na kailangan, bahamian natin siya ng salita ng Diyos para mataliman siya. Diba po? Baka may tanong kayo. Sabihin ka talaga kayo. Oo nga po. Tapos yun po, sinabi yung lang po. Sabi sa isip mo parang may mali niya sa isip na ginawa mo kasi. Yun lang po eh. Ang nililigaw ko, nililigaw mo muna siya kay Cristo.
Yun din po, magkakapalisyon po yun kasi. Dinala ko na dito kami na. So, yung pala, diba, kasi hindi pa kayo, magpasabit na kayo. Diba? Ay, yung crush lang yan. Kasi, yun, sinabi din sa akin ni Brother Francis. Diba maraming nagsasabi na magpapasabit ka, tapos akala iniisip, para panghabang buhay. Ganun kasi yung pananaw niya na napakabata ko pa para sa ganyan. Sabi niya na parang mag-aasawa na. Oo, yun yung akala niya mag-aasawa na. Graduation pa din, 20 years. 18. Kaya ko na 19. Matandala ko sa ayun, baka yung sister. Dapat yung mahanap natin yung yung pag-niligawan tayo. Oo, matured na tapos pag-niligawan tayo. Hindi habol lang yung sa panlabas, kundi yung panloob na spiritual. Tsaka yung... Ano kayo ngayon? Okay pa ba kayo? Kami ngayon? Hindi wala naman na ba talaga eh? Hindi pa kami naghihiwalay. Kasi sabi kasi ni mga papa, bigyan ko kayo ng palugin sa libro. Ayun, itong linggo to. Tapos sinabi, Pag hindi pa siya pumunta, wala na talaga. Totoo na yun. Kasi nga kausap ko naman ni mama, pag hindi daw yun talaga natuloy, hindi daw makanan. Oo, si Ma. Sabi ni Brother Jerry, yun, may tanong pa kayo. Ayun yung sila ni Ate Mika. It's a personal experience. Pero, hindi yun yung right step. Ang sinabi niya, ito pala, na huwag niyo siyang tutularan. So, hindi naman ibig sabihin na, okay, gagayag siya ni Mika, gato, magpapasabit ako. Yung sinabi niya, is huwag natin gayahin. Kasi yung right way daw kasi nga, kapag may nagustuhan ka, hindi yung parang, okay, eto na to. Kasi mauuli kayo, kapag hindi kayo guided, anong gagawin niyo? Gusto niyo ba pero gusto niyo ba maging, batang ina? Gusto niyo ba maging batang ama? Handa na ba kayo? O kaya niyo na bang bumuhay ng pamilya? So, yung age nyo na yan, napaka-innocent nyo ba? Hindi pa nga kayo handa kay God. Tapos, humanap na naman kayo ng another person. Mas lalong magpapalayo sa atin. Kay God, diba? So, yung sila ni Sis Mika, is, yung sinasabi niya na ngayon, ginagawa niya na yung right way. So, ngayon, magpapasubmit na siya. So, hindi kasi writer yung, eto yung shota ko, eto yung jowa ko, eto yung girlfriend ko, eto yung boyfriend ko. Mga colloquial words lang daw yun, na hindi siya talaga for God. So yung relasyon na yun is worthy, na hindi siya yung right way. Kasi ang isa yung naging problema kasi kay Mika, nakahanap siya nung hindi niya kapares ng kumbaga ng belief. So may parang conflict of interest. Parang may conflict sila ng ideas. Kasi saan parang, ano ba ginagawa mo sa akin, Sis Mika? Parang, tinitikap mo na ako, parang asawa na to So parang nakatakot si Guy, kasi 18 years old lang siya. Tapos parang katoliko kasi siya. So parang nakatakot siya sa ginagawa ni Sis Mika na, pumunta ka dito, mag-report ka sa elders namin, ganyan. So medyo may takot sa side niya. Kasi hindi siya bukas sa ganun sistema. Ay, yes po. Yung training, yung pagpapamilya, mahirap, so, maraming problema na babakahin. So, dun sa training pa lang, hindi siya sa totoo, ang training na yun, para sa kanya, hindi para sa pamilya niya yun So, kung hindi niya nakaya yun, madali lang yun Kung
magre-report, mag-ano, pabasa, and then yung paano niya pa ma-overcome, yung mga pagsubok na isang papamilyahin. Eh doon pa lang ay, hindi na siya, umuurong na siya. Doon matitest yung lalaki kung totoo na pag nagsama kayo, marami kayong problema na sasalubungin. Kaya niya ba yun? Eh doon sa training pa lang ayaw na niya. Yung lang, hindi siya discourage siya, pag-isipan niya. Hindi lahat yun. Yun nga, yung sinasabi ko, mas maganda yung may training kasi yung training na yan, para sa kanya pa lang yun, hindi pa yun para sa inyong both of you pa lang. Kasi meron kayong, pagpasok niyo sa isang pamilya, marami kayong pagsubok na hindi ganun-ganun basta-basta ang pamilya, marami kayong pagsubok na babakami, di ba? Sunod ka lang, inaatras na yung lalaki. Paano mo papatunayang mahal ka talaga? Eh, paano kung nasa kaligtaan kayo, nagsasama kayo, marriage kayo, may pagsubok kayo matindi. Eh, baka maloko na siya. Iwanan na lang yan. Iwanan na lang kayong mag-ina. Ito kay Brother Nico. Tayo naman, mga boy. Yan yung mga boy na. Kasi ang isip ngayon ng sanlibutan, sa labas, ang believer, makakita ka ng magandang babae. Ako nga, kailangan makilala ko to. Kailangan maging kaibigan ko to. Tapos, Di ba kinuha mo sa akin? kailangan maging girlfriend ko to. Ganun ang isip ng mga kabataan ngayon. Kahit 15 years old. Ngayon, tapos dito sa trade natin, Na Melanie. nakilala mo si sister. Tapos, itinago mo yung nararamdaman mo. Humanga ka doon, ang ganda ng boses mo. Kasi tinatago mo yung nararamdaman mo. Hindi yan granted na nagluluhin ka. Kailangan, kung may pagtingin ka, kasi kapag tinago mo yung nararamdaman mo, tapos nakita kayo, halimbawa sa ibang lugar, gusto ko tayo, alam mo ba yun? Pagka nalabasan tayo ng in the moment, at the moment yun eh. Ngayon, pag nasa rin diskarte na kayo. So, ay, malalaman ng girl, ganito pala, masarap siyang kausap, makikita ka niya, doon sa personality mo. Hindi kayo nagpasubmit, hindi kayo tumaan kay editor sa counselor. So, ang mangyayari, sariling diskarte niya na ang papaganahin niyo. Parang ganito, ginawa ko, nagkaroon ng mga struggle. So, yung pagpapamilya, sabi nga ni Mr. parang binibigod na yung guy. Kasi nga, mabigat yung sitwasyon na mayroong ang pamilya na bubuhayin. Eh, paano kung ipinasa yung training? Ayaw ka talaga. Ayaw yung boy. Ayaw yung girl. At paano ito? Tanong ko ba, Francis? Paano kung nasa end-time believer na tayo? Mag-iwan na lang ako ng question. Sa atin, nasa end-time na tayo. Andito sa Manatite. Nangongolekta din ng girlfriend. Member natin, Hindi pa ng tao pang naniligaw na siya. Ano dapat nasa isip? Yung makadiyos ay makadiyos. Hindi mo alam. Sabi nga hindi mo alam. Mr. J, anong dapat isipin? Dr. Rock, anong dapat isipin? Hindi ko alam. Brother Jerome. Uy, Sister Joy. Brother Jerome, anong dapat isipin pag nandiligaw? Kung nandiligaw ka, dapat
Tulog pa. Gayahin niya si Gerald. Sige, sundan niyo si Gerald. Ulit. Sabay-sabay, lahat. Yun ang tama. Ngayon, kung magkaasawa ka, sino yung dapat mapakatawa? Ha? Pero yan din kapwa ka yan. Okay, hiwalay tayo. Well, Francis, hindi mo sinagot eh. Paano yung nangungulekta dito sa atin? Merong ipaliwanag ko. Yung kolekta niya, naging custody niya. Oo, tapos nag-iwalay ulit, tapos may another na naman. Meron. Ang dapat gawin, Meron dito. una, yung tao niya dapat ma-intervene mo. Ay, sabi mo sa hukom, ma-intervene ang buhay niya. Kasi pwede niya sirain ang buhay ng ibang tao. Okay? Masisira rin yung moralidad ng ibang tao. So, hindi tunay na believer yun. Hindi pa yung na-sure sa word of God. Ang tunay na believer magpapatakot eh. Panulit nila niya. So, dapat ipasok niya ang intervention niyo. Anong kwenta ng church kung walang intervention? Okay, so wala na. Wala na tayo.